Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nakausap ko yung party representative. Simula ng election prep bukas. Para sa pagtakbo niyo sa pagkapresidente? Ano ba sinasabi mo dyan? Baka pagtakbo mo sa pagka-mayor ng Quezon City yun. Sir, maraming salamat. I'll do my best. May papasok din kandidato si Tre. Siya yung lalaban. Yun ang magiging kompetensya. Pera lang ang habol dun. Ayos lang. Kapag walang ganun po kasi, iisipin ng mga tao na unfair dahil binakapan niyo ako. Ungas ka. Ikaw ba magpapondo ng eleksyon? Hindi sir. Mali po ako nang sinabi. Bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Malinaw dapat sa'yo kung bakit ko ito pinapagawa sa'yo. Isaksak mo mabuti sa utak mo yan. Pasensya na po, sir. Alagaan mo rin si Chion. Kakailanganin mo ang suporta niya. Aalagaan ko po siya. Mabuti. At tanda mo, hanggat hindi pa nagiging opisyal na lahat tungkol sa pagkandidato mo, tahimik ka lang muna. Naiintindihan ko, sir. Ay, nako. Pasensya na, pinaghintay ko kayo. Napakaraming tao para sa publication party, ah. Congratulations! Ito ang taong pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Good afternoon. Ako si Iyong Sok. Masaya akong makilala kayo. Balita ko, mataas ang ambisyon mo, ah. Hangarin ko ang maging isang mahusay at dakilang politiko tulad ni Senator Yom. Mataas nga ang ambisyon. Marami pang dapat matutunan. Sana matulungan nyo. Tayo na. Sige, dito tayo. Masaya akong makilala ka. Mayor E. Yes, novelist Yom. Mukhang nagpuyat ka kaya di na kita ginising. Ginawan kita ng almusal mo. Bakit yung kotse ko ang ginamit mo? Sabi ng papa mo gamitin ko. May errand na pinapagawa dun sa cottage pagkatapos ng party. Ay, si Papa talaga. Kailangan pa niyang itago sa gubat? Praning na matanda. Hindi naman, nag-iingat lang siya. At iniwan niya yan sa'yo? Big boy ka na ngayon, ha? Nakilala ko pa nga yung party representative. Wow naman, natupad na yung wish mo. Anong oras ka uwi? May pupuntahan akong burol, so wala ako mamayang gabi. At buong gabi ka rin iinom, ganun ba? Kung babati lang ako at aalis agad, mapipintasan ako. Sanay ka naman sa ganyan, ha? May katabi ka ba? Siyempre wala, no? Umayos ka dyan, ha? Huwag kang mag-iwan ng kalat dyan sa kotse ko. Mag-iwan ng kalat, hindi na ako bata. Ay, walang kwenta. Hindi ikaw. Ay, talaga naman. Di pa rin siya nagbabago kahit kaunti. May sixth sense ang babaeng yun eh. Ikaw naman kasi yung palusot mo masyadong halata. Mukhang halata nga. Parte ng trabaho ko. Ang record ko, 5 burol sa loob ng 1 linggo. Talaga? Sa burol ko, kung busy ka, huwag ka na pumunta. Okay.
Makitid ang kalye, dahan-dahan lang. Pero kailangan ko magmadali. Matulak mo lang! Kamote. Tayong may right of way dun eh. Ay nako, ang mayor dapat hindi bastos sa mga tao. Mayor ang nasa kalsada kaya hindi siya dapat paharang-harang, ha? Tama ba? Oo na. Tama ako, di ba? Ano ba? Oo, wag malikot. Nagsisurvey si Mayor ng... Ba't... Ay, breeze it. Huli ka! Pahangin muna tayo. Anong ginagawa mo? Yom Chiun. Lagot.
Tigil mo na yan, baliwala rin. Ayun, may usok nga! Tulungan mo kami! Hello? Ay, hala! Ay! Sino kaya yun? Ay, teka, takpan mo muna yung mukha mo. Ay, hayaan mo na. Hindi naman ako matatandaan. Basta ang kwento, bumibiyahe tayong dalawa, tapos naligaw tayo, okay? Wala tayong kinalaman sa cottage. Eh, bakit kaya tayo napunta rito sa boat? Sumunod ka na lang. Ingat. Maraming salamat. Hindi niyo pwedeng basta gamitin ang boat ng iba. Ay, pasensya na. Ikaw bang may-ari nito? Hindi, caretaker lang ako. Pag nag-trespassing kayo at ginamit yung boat, pwede ako masisante sa trabaho ko. Pasensya na. Gusto niya kasing subukan. Hindi pa siya nakakasakay sa ganyan. Sige, ayos lang. Matanong ko lang. Nakita niyo ba si Goldie ko? Bigla na lang siya nawala. Hindi ako sigurado. Maraming salamat. Ay, saan siya nagpunta? Ay, hassle. May caretaker pala. Bad trip naman. Sigurado kayong hindi niyo siya nakita rito? Hindi eh. Sige, tara. Painit muna kayo. May niluluto ka ba masarap? Oo, alam mo na. Ano, pwede ba akong gumamit ng washroom sa loob ng bahay? Hindi ako pwede magpapasok eh. Sundan mo ako. Maraming salamat. Teka, yung may-ari di pumupunta rito? Halos palaging walang tao. Kaya nagba-barbecue kami rito ng mga tropa ko. Ah, ganun ba? Mamaya darating sila. Saluhan niyo kami? Hindi na. Makakaabala pa kami. Okay lang yon. Hindi naman ako malakas kumain eh. Saka ang dami nito. Siguro, paglabas ng asawa ko, tatanungin ko. Asawa mo? Oh, bakit? Ah, wala naman. Pwede bang makigamit din ako ng washroom sa loob? Diretso ko na ron. Sige, salamat. Oh, honey. Niyayaya niya tayong dito na muna kumain. Ito, i-prepare mo nga. Ang ganda talaga ng view sa lugar na to, no? Mayaman na may-ari siguro. Babae na kaedad ko rin ang may-ari nito. Malamang mayaman ang pamilya nila. Talaga?
Ano yan? Bakit may tent ka pa rito? Baka mawalan ako ng malay pag uminom. Ganon? Mga 1 hanggang 2 oras, maluluto yung karne. Ah, okay. Sige. Ay, dito pa yata matutulog ang mokong na yun. Ganito na lang. Ang iniisip ko ngayon na pwede mong gawin, baka pwede mo siyang tanungin kung pwede kanyang isakay sa boat para maipuslit ko yung bag. Sa taong hindi ko kilala? Sige na, pagbigyan mo na ako. Dapat kasi sinabi mo na ikaw ang may-ari nitong cottage. At pagsimula ng chismis na nagdala ako ng kabit, O sabihin mo na inutusan ka. ito ang unang mahalagang utos sa akin ng matanda. Pag pumalpak to, sabit ang candidacy ko. Please naman, baby. Huh? Gawin mo na, ha? Doon ako sa kotse. Ito, balik ko na. Maraming salamat. Sige. Ano yan? May sinusulat ka? Wala lang. Writer ka siguro. Hindi, no. Pwede mo pa akong bigyan ng kaunti nun? Maraming salamat. Yung asawa mo, mukhang pagod na pagod. Asawa ko? Tama. Napagod kasi yon dun sa ginawa niya kanina. Ayaw nga pala. Alam mo ba kung paano paandarin yung boat? Yung boat? Oo, Gusto mo sumakay ng boat? sana. Paano siya? May gagawin din kasi yun eh. Tayo na lang. Andun kaya yung susi? Tara, subukan natin. Okay. Dali mo yung blanket. Okay. Okay, game. Yes, sir. Nagawa mo lang pinagagawa ko? Napasok ko na yung bag ngayon lang. Okay, good. Para serve ka sa Jonjo Palace ngayong gabi. Sige, kopya, sir. Makakapunta ka mamaya? Meron kasi akong pupuntahan na burol. Tawag po ako mamaya. Ganun ba? Okay, sige. Walang problema. Sige, sir. Ay, bisit. Di ka giniginaw! Maraming salamat. Meron ka palang baon. Ano talagang relasyon mo doon? Sa lalaking yun? Wow, napaka-prangka ng tanong mo. O nga pala, anong pangalan mo? Kim Sunte ang pangalan ko. Okay, Kim Sunte. Ako naman, Yi Chi Yong ang pangalan ko. Bukas! Ay, lintik talaga. Nagsimula ako magtrabaho dati sa isang local newspaper. Kaya lang nag-quit ako at pumunta rito. Kaya yung pagsulat ng notes, naging habit ko na.
Sabi ko na eh, hindi ka taga rito talaga. Tsaka ang ganda pa ng relo mo. Ay, ang buhay ko parang soap opera. Baka mamaya isulat mo pa. Kaibigan ako ng asawa niya. Nasa kolehiyo pa kami noon. Ah, Nakuha pa talaga magtayo ng tent. Malamig na. Kumapit siya para talagang mapakasalan niya si Yom Chi-un. Bakit? Dahil saksakan ng yaman ng pamilyang yun. kaya wala kang pakialam kung malaman man niya. Alam mo, ngayon na mas matanda na ako, wala na talaga akong pakialam eh. Pero medyo nakakatakot. Kakaiba talagang ugali ng babaeng yun. Nung senior siya, ni minsan di siya nagpakita sa klase at naging bayolente pa sa prof dahil sa grades. At alam mo ba, sinunog niya pa yung kotse ng professor niya. Mahirap pala kung magalit yun. Mr. Mayor, nice shot! Tapos ayun, hinila ko yung patilya nung gabi bago kami i-discharge. Dapat nga mag-i-stay pa rin sana ako sa military para lang busitin siya eh. Pero sino naman ang gagawa ng ganon? Disqualified siya sa serbisyo dahil sa mga mata niya pero nagpa-opera at tumuloy pa rin. Wow, tunay na makabayan. Pero alam mo, sobrang pinagsisisihan ko. Uy, Sunte, uminom ka. Madali akong malasing. Dahan-dahan lang ako. Subukan mo. Baka magustuhan mo tong isang to. Venomous snake wine? Venomous snake? Itong ulupong na to, pag kinagat ka, di ka makakalakad ng 7 hakbang. Mabilis mamatay ang ahas pag binabad sa alkohol. Yung mga mas makamandag di tumatagal ng 2 araw. Pero ito, tumagal pa to ng higit 1 linggo. At palagi pa nakatitig sa akin. Lumingon pa nga para tingnan ako. Sobrang nakakatakot kaya nilibing ko. Pero nung gabing yon, sabi ng ahas sa akin sa panaginip, sige, tatanggapin ko to na kapalaran ko. Pero ilibing mo ko na maayos. Sa sobrang takot, umuo ako. Pag nagsinungaling ka, papatayin kita. Tapos nginitian niya ako. Nakakatakot. Pwede bang mamaya ilibing mo na siya? Ay, ano ka ba? Panaginip lang yun. Hindi ka naman pinipilit ah. Panaginip man o hindi, mabuti na rin ilibing ko siya. Isama natin to sa paglibing. Huwag, itabi mo lang yan. Kay Kyung Chi yan. May aso rin pala kayo? Tama. Kapangalan ng tao? Itong si Chiyong kasi mahilig sa mga aso. Pero sa apartment niya, bawal ang hayop. Kaya binilhan niya ako. Nung solo pa lang ako. Kombinasyon ng pangalan ko, Yung Sok at Chiyong pangalan niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tawag niyo? Kumakawag ang buntot niya at tumitihaya sa kahit kanino. Kaya ang hula ko, hindi niya alam na may bago nagmamay-ari sa kanya. Tama na. Kinuwento ko sa'yo, yung asawa niya, si Chiun. Tama na! Ano? Hoy, Yung Sok. Kaliwat ka na ng panloloko ng mga tao ngayon. Di ko alam kung anong ibig sabihin. Ikaw mismo ang kumuha ng abuto kumpara sa kanya. Tumahimik ka nga. Ay, naku, huwag kayong mag-aaway. Pasensya na kayo. Hindi naman na dapat pang ipagmalaki yun. Nakakahiya. Naintindihan mo? Hindi naman na mahalaga yun eh. Eto, sa'yo na to. Wala akong pakialam dyan, ibabaon ko yung sa akin. Ano?
Pero, di dapat kumakain ng aso ng buto ng kapwa niya. Karne yun ng aso? Kaya pala matigas. Akala ko naman karne ng kambing. Ang karne kasi ng wild dog medyo may pagka-juicy. Bakit ka naman nagkatay ng aso? Yung aso kasi na yun, may mahabang backstory. Nung grade 6 ako, may lumipat na teacher galing sa Seoul. May anak siyang babae at meron silang malaking husky. Kasama ko pa si Goldie nun. Hinihintay niya ako sa labas ng school pag umaga. Tapos sabay kaming umuwi. Isang tanghalian, narinig ko siyang umuungol. Lumabas ako para alamin na nangyari. Yung aso ng teacher, kinagat siya at ayaw pa kawalan. Nanood lang yung anak niyang babae at walang ginawa. Buti nahila ko siya palayo sa husky. Pero napilayan siya at nalumpo ang isang binti. At ika-ika lumakad. Galit na galit talaga ako nun. Pero anong magagawa ko? Kaya aso yun ng teacher ko. Dapat aalis siya nun at mawawala ng mga ilang buwan. Para sa research o kung ano man. Pagkakataon ko na, kinatay namin ang kaibigan ko. Yung isa sa mga alaga kong manok. Pinakain namin yung manok sa alagang aso ng teacher para mabilaukan at mamatay. Pero nginuya yung buto. Kinain at sinimot ng aso yung buong manok. Sabi ko sa kaibigan ko, hawakan niyang mabuti yung aso. At hayaan si Goldie na kagatin yung binti. Kagatin mo. Gumanti ka sa kanya. Pero nabahag ang buntot ng duwag at di kinagat. Kaya anong ginawa ko? Ako na mismo ang kumagat sa aso. Yung aso na kinain nyo kanina, anak ng anak ni Goldie ko. Binibenta o kinakain ko ang tuta niya. Pero ito na ang huling kadugo ni Goldie. Biglaan ang pagkamatay niya. May biglang pumrenong sasakyan kanina. At nakita ko siyang patay na. Kung ganun, pinakain mo kami ng nasagasaan na aso. Teka, tinanggalan ko naman siya ng laman loob at tinimplan ko agad. Mas masarap siya kaysa sa nabibili sa Seoul. Pero bakit di ka man lang sumubo? Sa totoo lang, alam mo, hindi ko nagustuhan ang karne ng aso. Ayos ka lang? Pala, gusto mo? Ayos, ang galing mo. Sunte, Ano yan? di bali na. Nagme-mental ka ba? Nag-iossi ka ba? Hindi ako naninigarilyo. Pero ito, baka magustuhan mo to. Nakita ko yun sa gubat. Nagpatuyo ako ng ilang dahon. Pasensya na dun sa parang tangang kwento ko. Ito na lang pambawi ko. Di bali na. Bibili na lang ako. Pahingin pambalot. Anong ginagawa mo? Nasubukan ko na to. Nung nag-backpacking ako, wala lang to. Akin na.
Ba't di ka magrolyo ng sarili mo? Ito yung sok. Parang sigarilyo lang din. Saka hindi rin nakaka-addict yan. Ang cannabis sa gubat tumutubo. Yung reservoir, dati isang bayan yon. Ang tawag, Wayong. Napakagandang lugar nun dati. May 300-year-old na Zelkova. Yung Yom Jongkil na yun, siraulo talaga. Sinuhulan lahat at pinabulldozer, tapos binarat lang ang binayat. Itong libingan ng pamilya ko eh. Dapat sana matubig din dito eh. Tapos binili niya yung lupa, binarat yung presyo at pinatayuan ng lintik na cottage na yan. Excuse, iihi lang muna ako ha. May sira sa ulo yung lalaking yun, no? Sa tingin ko, alam niya Ang alin? na napatay mo yung aso. Nung una, tinanong niya pa ako kung nakita ko ba raw yung aso. Tapos malalaman natin, niluto na pala niya. Mukhang hindi naman siya masama. Ba't di ka na lang humingi ng tawad? Hindi na, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Paano ko hindi mag-aalala? Ikaw, masyado ka naman pala kaibigan sa kanya. Natural, magkaedad kami. At marunong siyang makinig di tulad ng iba dyan. Jiyong, aalis muna ako. Bibili ako ng sigarilyo, ha? Kunwari gagamit ka ng banyo. Iwan mong bukas ng kaunti yung pinto. Tapos, yayain mo siya uli mag-boat ride. Tsaka ako ipapasok yung mga bag. Babalik din ako agad. Nag-i-enjoy ka rin naman eh. Please, baby. Meron ba ritong mabibilhan ng yosi? Pwede mong hititin lahat yan. Mas gusto ko ang lasa ng yosi eh. Malayo, di kayang lakarin. Nakainom ka pa naman. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako mahuhuli ng pulis. Hindi dahil doon. Baka kasi may masagasaan kang usa. Eh di... i-barbecue natin yun. Tao po. Ano yan? Ay, pambihira. Pasensya na. Kumatok ako kanina pero wala namang sumagot. Kaya akala mo, may karapatan ka pumasok lang? Ha? Pasensya ka na talaga. Aminin mo. Anong kinuha mo, ha? Teka, masyado mo na yata akong binabastos. Bakit? Dapat ba maging magalang ako? Eh, magnanakaw kang hayop ka eh. Nag-iwan ako ng pera doon. Isang kanang Yosit ice cream, 620. Asan yung 120? Ang meron ako, $10 bills lang. Pero wala ka Kaya rito. kahit hindi ka nagbayad, sisibat ka na lang, ganon. Eh, magnanakaw ka nga talagang hayop ka. Ang yabang mo magsalita. Hindi mo ba ako kilala? Ay, nako. Nakainom ka tapos magmamaneho ka?
Eh, pasaway pala tong lintik na to eh. Hindi ka na makakaulit. Ha? Lintik, Padre. Ano? Minumura mo ba ako? Ha? Ayok! Ano, masaya ka na? Ha? Probinsyanong damulag. Engot na taga-bundok. Buti nga sa kanya. Hambog eh. Bad trip naman. Pagtakbo mo sa pagka-mayor ng Dayton City yon. Parang sigarilyo rin. Ay, buwisit. Sabi ng iwan po kasi. Andiyan ka na? Sunde! Yongchul! Bakit kayo nasa loob? Nilamig ako. Ano yun? Ano kaya nangyari sa kanya? Ano nangyari? Ano kasi? Nagmamotor ako tapos may bumaga sa akin eh. Hindi ka na dapat pumunta rito. Ba't di ka tumawag? Nawala yung phone ko eh. Baka nahulog. Aray ko. Sandali, dito ka lang. Pasensya na. Kailangan ko siyang dalhin ngayon sa ospital eh. Pwede bang hiramin kotse mo? Ha? Dadalhin ko siya sa ER. Babalik din ako after 30 minutes. Kaya lang kasi... Hindi mo ba nakikita ang lagay niya? Sandali, bakit sinisigawan mo ako? Namimilipit siya sa sakit. Babalik naman ako agad. Aray ko. Sakit. Hindi ko na kaya. Sakit. Magbaba niyo ka mo. Sabihin mo na sa kanya. Ingat. Daan-daan lang. Kumapit ka sa akin. Huwag kang magmadali. Aray ko. Teka. Ano nangyari sa kanya? Paano ko naman malalaman? Magligpit ka na. Nasagasaan mo ba siya? Eh di syempre hindi. Ba't mainit ang ulo mo sa akin? Teka. Anong ginagawa mo rin kasama yung taong di mo na makilala? Sinabi ko nang lilamig ako kanina. Kalukuhan yung boat ride sa ganitong kaig na gabi. Hirap na hirap akong silipin yung pin code na yan. Magligpit ka na nga sabi ko! Ikaw kaya buwisit ka! Napakasungit.
Visit na. Ano yan? Tatlo na sila? Oo, tama. Siya'y magnanakaw. Ikaw nga yun. Buti pa mag-usap tayo. Nasa daan kami papuntang ER nung makita namin siya na may dalang palakol. Ngayong narinig na natin ang kwento nila, gusto naming marinig ang kwento mo. Secretary E. Yung Sok. Hindi na kailangan marinig ang storya niya. Ilibing na lang natin siya sa mababaw na hukay. Hindi ba pwedeng tapusin na lang natin to? Tapos pupunta na tayo sa ER. Hinirap ko pala to. Pasensya na talaga sa lahat. Balak ko namang bayaran ka, kaya lang naging agresibo ka, kaya uminit ang ulo ko kanina. Halatang hindi totoo mga sinasabi niya. Mukha palang ubod na ng sinungaling. May intensyon ka ba talaga magbayad kanina? Lintik ang kumag ka. Ang totoo, wala, kaya paalis na ako noon kanina. Pasensya na. Kitam, hindi naman siya mukhang nagsisisi talaga eh. Nakukuha pa magyosi. Ha? O tapos? Ano, puro salita ka na lang, ganon? Babanatan ko yan eh. Bibiyahin ko noo mo gamit ang palaol ko. Gusto mo? Nagambala kasi ako sa nangyari. Dun sa aksidente. Babayaran kita para sa danyos. Pupuntahan kita sa ER. Humingi ako ng tawad. O tapos? Paano, ganun na lang? Oo, yun na yun. Sabi mo, magbabayad ka? Sige, sabihin niyo muna mga opinion niyo. Simula sa'yo. Pag nakuha ko ang bill sa ospital, makakakuha ako agad ng $3,000. Alam niyo kung ako lang, mas gusto kong ilibing na lang yan eh. Ikaw, Young Chul. 50. Mga manggagancho pala kayo, mga buwisit kayo. Ano? Bastos talaga yung bibig mo ah. Hoy! Hindi pa tayo nagkakasundo. Baka pwedeng negosasyon. Kung anong ginawa mo, dapat yun din ang parusa sa'yo. Tsaka 1,000 cash. Sir, alam mo, civil servant din ako. Masakit yung tawagin mo kung manggagancho. 40K. Tapat na yun. Mr. E, Di na ako makikipag-areglo. Sa pulis na lang tayo. sigurado ka ba? Drunk driving, hit and run. Tapos may kasamang damo pa. Secretary ni Senator Yom. Tawag ako ng pulis? Okay. Wala na akong pakialam sa bayaran. Tara tayo, one-on-one na lang. Ibang klase itong taon to. Pwede ko bang aregluhin tong sa aming dalawa? Bahala siya. Nasa kanya yan. Ay, tutugba kita! Tara! Aray! Aray ko! Dugo! Aray! Ano? Harap ka! Ano? Ano? Mamatay ka na! Aray! Ayan. Maghintay ka sa kotse. Ano ba naman yan? Bakit? Tumawag na ako ng pulis eh. Buti pa si Chiyong matalino. Sige na, start mo na yung sasakyan doon. Bakit? Saan kayo? Pagod na ako makipag-usap sa inyo. Saan nga ang punta nyo? Pakialam mo, ha? Ba't di ka muna makipagayos? Ano naman sa'yo? Problema namin tatlo yun, kaya bakit nakikialam ka? Dahil ikaw ang pumatay sa aso ko. Malinaw na ba? Anong katibayan mo ako yan? Kaya nga hindi ko binabanggit eh. Magkano bang presyo ng mga askal ngayon? Magkano gusto mo, ha?
Hindi to tungkol sa pera. Okay, sige. Anong gusto mo? Gusto mo bang paglamayan ko yung mga buto niya? Paggawa ng lapid na aso mo? Uy, mukhang maganda. Hayop ka, sino ka ba? Sa mga ninuno ko nga, hindi ako yumuyuko eh. Mura lang ang askal. Ba't di ka bumili ng 1 dosena? Tawagan mo ako. Meron kang calling card ko? Ha? Babayaran ko yung danyos at yung sa ospital. Hanggang 50,000 lang ako. Parang tumatakas ka na. Sino bang tumatakas? Sabi ko nga, tumawag siya! Paano ako magtitiwala sa politiko? Mas may tiwala ako sa askal. Ah, lintik. Sira ulo ka! Kayo ba yung tumawag ng pulis? Oh, Baby bro, numudugo ilong ko. Bro! Patingin ako. Yung magnanakaw sumuntok sa akin. Sinapak ako tapos tumakbo pabalik rito. Wala kasi siya ron sa shop, kaya nag-iwan ako ng pera doon. Ganyan ang gusto niyong areglo, kaya nagdugo ang ilong. Yung pagbasag ng ilong bilang areglo, sang batas nakasaad yun? Buti pa, tanungin mo yung iba rito kung gusto mo. Chipyo, sinagasana ko kanina na lalaking yan eh. Teka, may breathalyzer ka? Nung nagpunta sa shop ngayon kanina, nakainom na pala. Tapos nagmaneho pa. Kaya nga nag-aregluhan na tayong dalawa. Nagkasundo tayo na dadaanin na lang sa mano-mano. Ah, ganun ba? Mag-aregluhan din tayo. pero sir, magre-relax lang kami. May dala siyang palakol. Self-defense lang naman yun. Ah, dinepensahan nyo lang pala ang sarili. Eh kung ganun, depensahan mo rin sarili mo sa akin ngayon. Labanan mo ako. Ano ba? Wag na. Saang presinto ka nga? Bagito ka pa lang ah. Anong presinto mo? Baby bro, sekretary siya ni Senator Yom. Ay, nako. Kayo po palang sekretary niya. Tama ka, at ikaw naman si Officer Eugene Pio. Walang kwentang baguhan. Gusto mo matanggal sa trabaho? Ha? Di ako mahilig mag-report sa trabaho. Lakas ka lang. Wala, sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Galing niya talaga lagi sa ganyang paghahanda, no? Oo nga. 0.07%. Anak ka ng... 00857-362, Mr. E. Yung Suk. Arestado ka dahil sa drunk driving. Ha? Meron kang karapatan na manahimik. FYI lang. Ako si Officer E. Ang walang kwentang bagito. Chinpyo, ako nang kakausap sa kanya. Sige, bro. Aray! Bitiwan mo ako! Mr. E, pwede bang umasta ka namang edukadong tao? Humanda ka! Yari ka talaga! Kung sundin natin ang batas ng taga-bundok. Number 1, eye for an eye. Number 2, pumunta sa station. Number 3, magbayad ng 40,000. Bibilang ako ng 3. 1, Hoy! Tama na yan! ikaw, Chiyong. Tatanungin kita. Totoo bang sinagasaan niya yung aso ko? 2! Tatlo! Aray! Number 3! Okay, very good. 40K. Ita-transfer ko bukas. Niloloko mo ba ako? Ano pa bang gusto mo? Chinpyo, dalin mo nga sa akin yung phone niya. Bro. Di
pwedeng tawagan ng asawa mo. Andito si Chiyong eh. Eh kung ganito, papupuntahin mo rito si Senator tapos magpadala ka ng 5,000. Siya ang garantor mo. Hindi, sa umaga na lang Ako na. Tawagan ko? Teka, wag na! 5 minutes. Hayaan mo muna ako mag-isip. 3 minutes starts now. Ayok ko. Yes, Mr. E. Oh, nandito siya sa Jonjo Palace. Okay, sige. Malapit lang ang Jonjo Palace. Sandali. Di ba mga chicks ang nagsaserve ng drinks doon? Ba't alam mo? May chicks ka rin ba doon, ha? Ay, sama mo rin naman ako roon. Number 1 na lang ako. Hit and run. Eye for an eye. Sagasaan niyo ako. Oo ba? Tawagan mo na lang siya. Marunong ka ba magmotor? Hindi. Paano kaya? Huling tuloy ito! Hoy! Halika na! Liga! Liga! Dugo! Dugo! Tara! Oh, tatawagan pala sana kita eh. Ikuha mo ako ng 30,000 sa safe. Sir, ano kasi... Na-aksidente ako. Ano? Ano aksidente? Nakabangga ako ng motor at sugatan yung rider. Kailangan kong isettle, sir. Pero wala akong dalang cash dito. Pasensya na, sir. Kahit na 5,000 lang. 5,000? Opo, sir. Kunin mo na lang muna doon sa safe. At ikuha mo ako ng 30,000. Pero kasi, sir, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Ano inaasahan mong gawin ko? Pasensya na talaga kayo, sir. Ano, pwede kaya kayong pumunta rito ng personal? Bakit? Nakainom kasi ako kanina. Lintik ka! Hindi ko akalain marunong pala magmura si Senator yung. Ay, naku. Kaibigan nga talaga siya ng mamamayan. Lintik ka! Duda ako kung pupunta yon. Ano mang mangyari, father-in-law mo pa rin siya. Anong father-in-law? Bakit? Mali ba ako? Di ko alam kung anong ibig mong sabihin. Kung ganun, pwede ko palang sabihin sa kanya na kasama mo si Chiyong. Please naman, wag na natin siyang banggitin. Tanggalin mo. Pag dumating siya, pwede na ba akong umalis? O pwede ka ring tumambay muna. Ibalik mo yung lisensya ko. Baby bro, bigay mo sa akin. Iyong sok. Ay, okay. Makakatulog na ako ngayon. Chinpyo, hatid mo kami sa cottage tapos alis ka na. Oo, sige. Ipagmaneho mo kami, Mr. E. Nasa malapit na ospital lang siya. Kaya na siguro ang 1 oras. Bumalik ka agad. Bilisan mo, ha? Hindi pwedeng kailang dalawa mag-enjoy, ha? Mamaya pupuntahan ko. Sige, babalik ako. Baby, sama ako.
Hoy, ano ba? Kanina pa yan ah. Sagutin mo na yan. Nakakainis eh. Oh, Nasaan ka? bakit? Sinundo mo sa bahay niya ang babaeng yun. At dun pa talaga kayo naglalampungan sa cottage ko, ha? Anong sinasabi mo? Visit, hayop ka talaga! Cottage mo ba yon, ha? Ha? Nagre-reklamo ba ako na may kabit ka? Bakit sa cottage ko pa at sa lahat ng babae? Bakit sa Chiyong? Sinabihan na kita na huwag kang mag-iwan ng ebidensya! Ano yan? Material para sa susunod kong nobela? Usap tayo pag uwi ka. Huwag kang aalis dyan, visit ka, hayop ka! Ay, buwisit ka. Visit ako? Ang kapal ng mukha mo, sabihin yan! Wala ka namang kwentang asawa, kaya tama lang sa'yo yan! Buwisit na babae. Ang sarap sa pakiramdam na mailabas mo lahat, di ba? Pwede ba sumasobra ka na? Ba't di mo pa lubusin? Sigawan mo na rin pati si Senator. Pakiramin kita ng phone. Oo nga. Anong klaseng malandi ka? Walang yakang kabit ka! Hubarin mo yung coat ko! Bakit large ka ba? Hoy, dalawa lang yan. Alagaan mong katawan mo o alagaan mong asawa mo. Baliw ka talagang babae ka. Palaban ka na, ah. Oo. Si Kyungji malaki na rin siguro. Binili ko yon para sa kanya. Tandaan mo yan. Nice shot! Ang galing mo doon, ha? Ingat kayo! See you! Sige, ingat. Lumapit ka! Ano ba? Lumapit ka! Halika. Sorry, baby. Pwede bang dun ka sa tent? Magtago ka muna. Dun ka maghintay. Malamig kasi rito. Para makauwi na tayo, ha? Diretsahin mo na. Dahil ba sa lamig o kay Senator Yo? Di ba? Alam mo naman kung paano ko narating to. I'm sorry. Gawin mo to para sa akin, ha? Sorry. I'm sorry. Pasensya na. Sorry talaga. Pasensya ka na. Good evening, sir. Ano ba nangyari, ha? Pasensya na po, sir. May bago kasing caretaker, kaya nag-iingat ako mabuti, sir. Tapos, na-aksidente ako kanina. Ano ulit? Caretaker ka mo? Opo. Sira ka ba? Bakit natin kailangan ng caretaker? Sir, meron po kasing boat dun sa likod. Ano mo sinasabi mo, ha? Hoy, ba't dito mo pinark to? Sorry, sir. Magandang gabi, Senator Yom. Nalaman kong naka-aksidente raw ang staff ko. Nangyari yon dahil sa aking kapabayaan. Hayaan mo kong humingi ng tawad. Huwag na kayong tumayo. Kumusta na ang pakiramdam nyo? Medyo maayos naman. Ayoko maniwala sa kanya nung sinabi niyang biyenan niya raw kayo. Sabi ko, maniniwala lang ako pag tumating talaga kayo. Tama, manugang ko nga siya. Hayaan mo kong humingi uli ng tawad. Totoo nga. Akala ko talaga nagpapanggap lang na manugang niyo tong mokong na to eh. Ito ang 5,000 kabayaran. Ang totoo, dapat 40,000. Advance pa lang yan. Karterong trabaho ng taong yan. Siya rin ang head ng Dechong School alumni. Ano ngayon? Yung manugang nyo, ay, ibig kong sabihin, yung sekretary nyo,
Nasagasaan siya habang nasa impluensya ng alkohol. Siguradong kakalat ang balita bukas. Mura na yung 40,000. Ako na po ang bahala. Pues bakit hindi yun ang ginawa mo? Mr. E, nagkaayos na tayo. Bukas i-transfer mo. Oo, sigurado yun. Senator, maraming salamat po sa pagpunta. Teka, sir. Hindi pa ako nakapagpakilala. May sasabihin pa po ako sa inyo. Kim Sunte ang pangalan ko. Nung grade 6, si Chion, kaklase ko. Isa lang ang section nun. Bago siya nag-transfer, ako ang tinuturing nun na pinakamagaling na writer sa school. Tapos gusto niyang maranasan noon kung paano mamuhay Ang ng buong pera sa akala ko kanila. nun, Kulang man papasok sila at sa sasali ako pagkain. sa county essay contest. Walang nalulungkot dahil maraming Kaya lang, pagpasalamat. Nung dumating kayo rito, siya ang isinama niyo ron. Tapos talo siya. Kaya hindi man lang siya nakaabot sa provincial finals. Tumahang ka na. Tahan na. Kung ako kaya ang sinali, hanggang saan ako umabot? Habang kayo, nasa contest noon at ang ibang bata naglalaro. Ako, mag-isa sa library. Lahat ng mahawakan kong libro, pinunit ko yung huling 2 to 3 pages. Walang makakaalam ng ending, maliban sa akin. Yun ang naging maliit na paraan ko ng paghihigante. Nagbasa ako ng maraming libro, pero hindi na ako nagsulat ulit. Kung tinuloy ko, siguro isa na ako sa mga kilalang author ngayon. Tama ba yon, Mr. Yong? Yan ba ang dahilan kaya mo ko gustong pumunta rito ng personal? Nandito na rin kayo. Paano ka nagtimpi ng mahabang panahon? Dahil sa ginawa mong yan, nagkasakit ka tuloy sa utak. Wala namang normal dito. Ulitin mo nga. Huwag ka nang makialam, pwede ba? Pasensya na, sir. Ikaw mo ako ng upuan. Masyado na matagal yon, kaya hindi ko na naaalala. Pero kung nagpatali ako sa walang kwentang bagay, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung si Chio na sumali sa contest doon, yun ay dahil napakahusay niya talaga. Ilang taon na nakalipas, mali pala ang intindi ko. Ngayon kuha ko na. Hindi ba nakakahiya yun para sa inyo? Na sekretary niyong manugang nyo at kayong nag-publish ng libro ng anak nyo at ginastosan nyo. Tumahimik ka na! Sigarilyo nga. Oh. Alam mo kung meron ka talagang talento at talagang gusto mong gawin yon, hindi ka basta susuko na lang. Halata namang mas mahusay sa magsulat sa'yo. At kung sinukuan mo ang pagsusulat, malamang yun lang nag-iisang matalinong desisyon mo sa buhay. Hindi nyo nga ako naaalala eh. Kung may ginawa kang kabutihan, maaalala kita. Parang di magandang asal yan ng mabuting teacher. Tama. Tama ang naging desisyon ko na talikuran ko na ang pagtuturo. Dahil kung nagpatuloy pa ako, walang makapagsasabi kung ilang kaawa-awang buhay ang nalikha ko. Yong, pwede doon ka muna sa tent? Sige. Sorry sa pagiging insensitive ko sa dating teacher. Hindi ko alam kung anong pamantayan ng kaawa-awang buhay. Pero walang sino man ang normal dito. May isang ang nasa tent ngayon. Ano ba? Bitiwan mo ako! Bakit? Ano ba? At isa pang nasa bahay ni Yungsok. Napakagandang babae pa naman ni Chiyon. Bakit siya ang pinakasalan niya? Patawarin niyo ako, sir. At meron din kaming isa rito. O baka dalawa pala. Tama na to. Bahala ka na. Sa dam construction 10 years ago,
May isang aktivistang biglang naglaho. Totoo ba na nandun pa rin ang katawan niya? Ba't hindi mo hanapin at puntahan? Total, wala ka magawa sa buhay. Tingin mo, dahil sa pagsisikap mo, kaya ka na ipakilala sa party representative? Hindi po, sir. Akala mo ikaw may gawa ng candidacy mo? Hindi po, sir. Kung alam mo lang na si Chio na may gawa, hindi ka makikipagharutan sa ibang babae. Siguro kung aso ka, ayos lang. Bilis, sasayag! Gumastos na ako ng 70,000 para lang sa'yo. Para pondohan ang eleksyon. Kulang ang 200,000. At yung nasa labas sa mga buwis at mga gancho, 40,000 naman ang hinihingi. Ang balak mo? Sikasuhin ko po, sir. 10! 20,000! 30,000! 40,000! Patawarin niyo ako, sir. Ako pong bahala sa lahat. Tayo dyan. Maglabas ka ng 50. Tapusin mo sa 20,000. Pag sinunod mo ang gusto nila, walang katapusan yan. Hindi, sir. Kaya kong aregluhin to na mag-isa. Tapusin mo na maayos. Pwede maging gulo ito at lumala. Oo naman, sir. Senator Yom, good evening po. Ako si Ichi yung kaklase ni Gio nung college. Pasensya na pero pwede ba ako makisabay sa inyo? Ay! Okay ka lang? Tinupad ko ng pangako ko. Transfer ko bukas yung balanseng 20,000. Anong 20,000? 5K yung in advance mo. Yung balanse kay Chion ko na lang sisingilin. Ano? Sa totoo lang, nagkita kaming dalawa nito lang November. Medyo madalas lang kasi magkaroon ng mga get-together. Kaming mga alumni. Pero simula nung magkaroon ng group chat, lahat pumunta. Oo, naalala ko yun. Madalas ka kaya tumakas. Kahit after 20 years na, nakilala ko pa rin siya. Hinira mo sa akin, di mo na binalik. Yung batang kumagat sa aso mo nun. Humingi ako ng tawad sa nangyari. Ako yun eh. Pero kahit ganon, na-enjoy niya yun ng sobra. Kaya nga ako nagpunta. Para makita ka rito. Tapos bigla-bigla na lang naging seryoso siya. Nakapatay ka na ba ng tao? Sabi ko sa kanya, may tinumba ako nun tapos tinapat ko sa reservoir. Nagustuhan niya rin ng sobra yon. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya nangangaliwa raw ang asawa niya. At gusto niyang ilubog ko sa reservoir yung kabit. Eh yung asawa mo? Hihinto na siya siguro. Pero ang sabi ko hindi. Hindi nagbabagong lalaki. Hindi nagbabagong lalaki. Tuloy pa rin sa pambababae. Pinag-isipan niyang mabuti. Ilubog mo sila. Sabi ko hindi. Lulutang at lulutang ang katawan sa tubig. Ang mas mabuti pang gawin, ilibing na lang siya sa inabando ng sementeryo para wala namang gulo. Malaking pabor to. Tapos binigay niya sa akin ang mga number niyo pareho. May tumawag sa akin kahapon.
Sabi niya darating daw kayong dalawa. Ngayong araw na to. Magbabayad siya kahit magkano. After 20 years na meet mo yung kaklase mo at inutusan kang patayin ng asawa niyang naglolo ko, buti na lang tinigil mong pagsusulat. So ano, papatayin mo ako, ganun ba? Bakit di mo ginawa? Iniisip ko pa kung sa'yo ko kukunin yung pera o sa kanya. O titirahin ko na lang siya. Subukan mong kantin Mid-September yung... ang birthday niya pero holiday, di ba? Eleksyon nga pala. Sabi niya sa akin nun, Okay lang. Sa loob na. sabi niya buntis daw siya. Lintik ka! Halika, hayop ka! Sabihin mo, may gusto ka kay Chion? Bakit? Pinaramdam niya ba sa'yo na special ka dahil lang kinausap ka niya? Ano akala mo? Hindi. Hindi ko nga na-realize yun agad. Ang saya pag ginagawa namin. Nung anak ni Yong. At hindi ko nagustuhan si Jion. Marami ng chismis tungkol sa kanya. Kahit nung grade 6 pa lang. Hoy, tama ng kalokohan mong yan. Dami kong nakilalang tulad mo. Habang nagtatrabaho ko para kay Senator Yom. Sinisising ibang tao at nagpo-post ng kabastusan. Kung hindi ka naman lumpo o baldado, subukan mo naman kumita sa malinis na paraan. Ayan. Para dun sa dog soup. Balik ka, gawang kita uli. Itong hayop na to obsessed sa mga aso. Hayop ka. Anong sinabi mo? Kapag may nagawa kang kasalanan, nakuin mo at humingi ka ng tawad. Patatawarin ka ng mga tao. Maging tapat ka lang, makakalimutan din nila yon. Skipping military, pagsusugal, o pagsagasa sa aso. Wala ka naman kahit anong katibayan na ginawa ko ngayon, hayop ka. Mayor ang nasa kalsada kaya hindi siya dapat paharang-harang, ha? Tama ba? Oo na. Nung nakaraang taon lang, may mga hinayupak na nagnakaw ng libu-libong halaga ng ginseng. Kaya naglagay kami ng surveillance camera. At sinagasaan mo yung aso ko kung saan mismo naka-install. Nagpa-eye surgery ka pa para magsilbi at maging politiko. Ganito na lang ba? Di ba gumagastos ng malaki siyon para manalo ka sa eleksyon? Tingin mo pwede ka maging mayor? Pagkatapos ng mga panluloko mo? Mr. E, ikaw tong hayop. Hindi ko alam kung bakit gusto mo magpolitika. Puro kasinungalingan. Ang lahat ng lumalabas sa bibig mong yan. Hindi ko kayang tanggapin na katulad mong magiging mayor namin. Hindi ko hahayaan yun. O ano na? Patawarin mo ako. Akong nakabanggaran dun sa aso mo. Humihingi ako ng tawad. Kay Goldie at sa'yo. Mapatawad mo sana ako. Pakiusap tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. $30,000. Text ko bank details kaya bumili ka ng phone. Pag wala bukas, tapos ang buhay mo sa politika. Pulutin mo yung pera. Ikumusta mo ako kay Chiyon? Buntis siya, di ba? Gusto mo ng advice? Sagasaan mo ng kotse mo si Jiyong. Kung posible, sa harap ni Jiyon mismo.
Iuwi mo yung golf club mo. Sakay. Lalakad ka hanggang Seoul? Oo na. Tumigil ka nga. Pag naabutan ka ni Chio na naglalakad, baka patayin ka niya. Ha? Kaya sumakay ka na ron. Ha? Kung hindi, Ano ba? isasakay kita ng taxi sa ibang lugar. Ha? Okay, tara na. Buwisit. Alam mo bang sinabi niya sa akin? Sabi niya sa akin, sagasaan na raw kita kung gusto ko pa mabuhay. Ang sasama ng mga hayop na yun. Ay, hindi ko to palalagpasin. Sorry, Chiyong. Patawarin mo ako. Pagdating sa Seoul... Mag-drive ka na lang. Okay. Ay, buwisit. Ay, mga hayop na yun. Ano yun? Langaw ba yan? Ano yung malansang amoy? Ay... Meron nga ako isang karton ng sigarilyo. Secretary Lee Yung-suk. Mukhang kotse ni Mr. Iyon. Si Chio na nagmamaneho. Teka, ano? Ito yung librong binabasa niya kanina. Kailan? Nung nasa banyo ka. Yun yung bago pa niya hiramin sa akin tong kotse. Ang galing mo. Gutom ka na? Oo. Ako rin, di pa ako kumakain. Malapit na to. Wala namang Kimson Te doon, Papa. Mabibilang lang sa daliri ang mga estudyante sa klase noon. Pangalan ng bida yun sa nobela ko. Ihinto mo! Okay lang. Sa loob na. Sabi niya, buntis daw siya. Anong kalokohan to? Sabi ko sa kanya, may kinumba ako nun tapos tinapon ko sa reservoir. Mga hayop na yun, puro kasinungalingan. Puro kasi nungalingan. Pambira. Hala, Ay, bisit. Hindi ka nag-serve sa military pero ang tapang mo. patay naman na to. Hindi. Kung paano mo binangga yung mga yun. Kahit ordinaryong ahas, mapait. Ha? Ano? Ang sabi mo? Makamandag to. Bakit? Ano pang itsura? Ay, ikaw talaga. Ano to? May nakalimutan pa rito yung mga kumag na yun. Ay, bisit! Bakit?
Ay, mga hayop talaga! Alam mo, siraulo ka talaga, no? Paano mo naisip na ipasok dun sa kotse si Goldie? Inabando na siya ng taga-Soul. At least makakauwi na siya. Para namang mangyayari pa yun. Maamoy nila yung bawat itatapon sa daan. Babalikan ko talaga sila, mga hayop sila! Alit ang 5,000. Sana nga i-transfer. Ay, grabe, ang tagal niyo naman. Sobrang sakit kaya nung ginawa nun. Nabangga ako ng SUV. Alam ko naman eh, huwag mainit ulo mo. Ay, hindi ko akalain. Magaling pala makipagsabakan yung si Raulong yun. Ano ka ba? Kailangan na pang wakas ang manunulat natin. Sagot ka na rito, kasi di ba ikaw ang nagpalit ng lock doon sa likod? Sino nabigay sa'yo ng gas station at motel? Sino ba nagpaaral kay Jimpyo nung panahong nakakulong ka, ha? Nagawa natin kumita ng libo-libong halaga dahil sa kanya. Bakit? Sinabi ko ba hindi ko tatapusin? Ha? Si Chinpyo. Chinpyo? Pagkatapos ng magapunan, pumasok na. Sabihin mo wag lalayo para siya lang ang pupunta. Yung breathalyzer, ha? Sige pa! Sige pa! Ako si Officer E, ang walang kwentang bagito. Ito, importante to. Ang pangalan ko, Kim Sun-tae. Hindi pa ako nakapagpakilala. Kim Sun-tae. Alumnus ng Daejeong School si Iyong Chul. Siya rin ang head ng Daejeong School alumni. Okay. Tara! Dala ka na pala, Col, para maangas. Nakakasindak yun. Talaga? Oo naman. Mr. No, kailan yung huling may hinampas ka ng club? May 10 taon na ba? 12 taon na po, sir. Magretiro ka na pagkatapos itong huling trabaho. Gusto mo magkaroon ng bed and breakfast, hindi ba? Mr. Reom, kasi akala ko madali lang yung trabaho eh. Pero marami palang kailangang linisin at pag-aasikaso sa mga bisita. Ibig sabihin, Ipapanganak ang apo ko sa susunod na buwan. Kaya gusto kong... bumaba ka. Napakatanga mo. Hayop kang basurang haliparot ka, napakalandi mo! Na! Kung alam ko lang! Ang kapal na mukha mo! Wala kang kwenta! Isaksak mo sa baga mong coat na yan.
Tapos na. Ay, nako. Sa wakas, ang galing mo, tol. Talaga bang kaya mo ma-publish yan? Kasi kaibigan ng kaibigan ko yung isa sa miyembro ng award committee. Ang sabi naman niya, hindi pang award pero may papublish niya raw. Kailangan mo na magtago kapag lumabas na yan. Lahat ng nangyari, parehong-pareho ng sa libro ko. At saka si E, pareho ng anak na lalaki ni Yum. Alam mo, ang tapang mo talaga. Ba't bumalik yung kumag na yan? Ikaw ba si Kim Sunte? Yum Chiyun? Kumusta? Maayos ng pakiramdam mo? Maayos naman ang itsura mo. Ba't ka nandito? Nakapaglibing ka na ng tao? 5,000 para sa abala. 2 tao, 1 aso. May abandonadong libingan ba? Balita ako doon ka naglilibing ng tao. Mali yata ang natanggap mong impormasyon. Mr. Kim Sunte. Sa akin ang cottage na to eh. Akala nyo malalamangan nyo kami mga visit kayo, ha? Ano nangyari? Ha? Patay na siya! No! Chinpyo! Ano yan? Ha? Hoy, tigil! Ano ba hinihintay mo? Bilis! Habulin mo! Huwag niyo ako sundan! Huminto ka! Lumayo kayo! Tumigil ka! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Pulis ako! Sabi na bitiwan niyo ako! Saan ka pupunta? Wala akong ginawang masama na sasaktan ako! Lalabang ka ba? Bakit ka tumatakbo, ha? Bakit ka tumakbo, ha? Bitiwan niyo ako, Halika! sabi! Sige! Bitiwan niyo ako! Halika, pwede! Halika! Bitaw! Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Bitaw! Sabi mo, bitaw eh! Kita bibitawan! Bitawan niyo ako! Ano ba? Tigil! Gawa mo! Sige! Patay kayong lahat sa akin! Humanda kayo! Ito! Ano ba? Huwag kang malikot! Humanda kayo sa akin, mga hayop kayo! Chiyon! Papa! Chiyon! Aray, masakit dahan-dahan! Ano ba itong ginagawa mo, ha? Nililinis ko ang kalat na ginawa niya. Ang kapal talaga ng mukha mo, hayop ka!
So bakit mo ako niloko at nakapaglandian ka sa babae yan, ha? Mas malala ka pa kaysa sa akin kaya huwag ka magmalinis! Ano? Pwede ba tumahimik ka na? Nababaliw na ba talaga kayo lahat? Ay, ano naman? Tingin ng driver ko. Magkaibigan na kami ngayon. Ano akala niya? Ang aso ba pwede mo maging kaibigan? Ha? Hindi, sir. Paano mo to lilinisin? Ako na po ang bahala. Tinapos mo na ba yung problema mo ron, ha? Oo. Kung totoo ang sinasabi mong yan, bakit kailangan pa ito mangyari? Paano na ako magtitiwala sa'yo? Pagbalik mo, lumipat ka na. Ang bagay sa'yo, maging utusan na lang! Hindi. Dahil katulad nyo, magiging dakila rin akong politiko. Sabi ko akong bahala. Hindi pa tapos ang trabaho. Gusto mo ngayon na mamatay? May CCTV? O wala? Sabihin mo na kung may sama ka ng loob sa akin. Bakit? Bigla ka bang tinapik ng konsensya mo? Anong konsensya? Oy, taong bundok. Kaibigan ba ang tingin mo sa akin? Magiging makapangyarihan kang politiko tulad ng matanda. Salamat at nakita mo yun. Kaya lang, kailangan ko siyang mahigitan. Di ba? Pagkalinis, bumalik ka na.
na ayon sa kinauukulan, ito ang nagresulta ng animal testing. Bottom 10% ng mga bansang kabilang sa OECD ang kumita ng mas mababa kaysa nung panahon ng financial crisis. Inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang nalalapit na eleksyon. Ay, maraming Base sa huling survey, marami sa mga mamamayan ang naniniwalang may pagbabagong mangyayari sa kanilang buhay kapag nanalo ang kanilang mga kandidato. Samantala, pinaalalahanan ng publiko tungkol sa napapabalitang bilihan ng boto. Sa panayam sa isang politiko, hinihikayat niya ang mga botante na maging tapat at pag-aralang mabuti kung sino ang nararapat sa kanilang mga boto para hindi masayang ito. Tama, hindi ko naisip yon. Kumuha kayo na siya. Sige po, sir. Kumuha ka na para sa lahat. Na-meet mo na siya noon. Sana magabayan mo siya. Kung Paul ang pagbabasehan, parang hindi na kailangan ng eleksyon. Tama ba, Mayor E? Salamat, sir. Iyong Sok! Iyong Sok! Iyong Sok! Samantala, nakapasok lang ng balita ngayon. Isang nobela tungkol sa isang politiko na pumatay ng tao nang dahil sa kasakiman ay napatunayan na isang pagsasalaysay ng pangyayari sa totoong buhay. Tumatakbong mayor ang suspect sa 4 na katawang na-recover. Nakumpirma na ang 2 sa 4 na biktima na residente ng Wayong ay isang nobilista at isang county officer. Ang tumatakbong mayor na si E ay malinaw na nakuna ng CCTV at kasalukuyan ng inaasikaso ng kapulisan ang agarang paghahain ng warrant of arrest sa nasabing kandidato. Ang biyana ni E na si Senator Yom Jingkul ay pinaniniwala ang damay din umano bilang kasabwat sa naturang krimen. Si Senator Yom ang nasa likod ng pagkamatay ng isang aktivista 10 taon na ang nakalipas ayon sa driver nito na nagbigay ng testimonya sa mga pulis.